2.5 taon na akong nagkukwento sa bahay tiyan na ito. Ngayon ko lang nalaman, na lahat pala ng nakikinig sa akin ay mga demonyong walang awang pumapatay. Noong araw na iyon, basta ko nalang binigkas ang isang tula. Sa murang edad, paghihirap ng mundo'y batid na. Hinayaan pa ring lumipad ang pangarap sa alapaap. Sa daan ng lamig, kataway tila bulak na tinatangay. Sa dagat ng tadhana, nag-iisang naglalakbay. Sa libong pagsubok, puso'y pinanday na parang bakal. Buong lakas at isip, sa pagpanday ng espada inilaan. Ngayon, ang espada'y nakatutok sa kaitaasan. Hinuhubog ang go, hinuhubog ang tao, pati na ang kalangitan. Hamak, naglakas loob kang silipin ang demonyo sa aking puso. Ang sino mang maglalabas ng aking mga lihim, mamatay. Maraming salamat sa inyong paggabay, Senyor. 300 taon na akong hindi makausad mula sa tuktok ng antas na Yuan Ying. Ngayong araw, sa wakas ay narating ko na ang antas na Huashen. Ako po ay nagpakita ng kawalang galang. Pakiusap, Senyor, patawarin ninyo ako. Napakagaling ninyo, Senyor. Labis po akong humahanga sa inyo. Nagpupugay po kami, Senyor. Mula noon, itinuring ako ng mga demonyong ito bilang isang dalubhasa. Ang mismong pinuno ng iginagalang na sekta ng espada ang naghahain sa akin ng tsaa. Ang maalamat na gintong dragon na may 5 kuko ay naging parang tuta, na siyang nagbabantay sa aking bahay at mga ari-arian. At ang dahilan ay wala ng iba. Dahil sa araw na iyon, na-activate ko ang Supreme Storyteller System. Basta't napupukaw ng aking pagkukwento ang damdamin ng mga nakikinig. Makakakuha ako ng puntos na may papalit sa mga gantimpala. Ngayong araw, ilalabas ko ang aking pinakatatagong obra maestra. Ang alamat ng dakilang pag-ibig na Demon Venerable. Lahat kayo ay nagsawa na sa mga kwento ng bayaning Nagel iligtas ng dalaga at kabutihan. Ngayon, iba naman ang ating susubukan. Magkukwento ako tungkol sa isang tunay na walang awa at desididong pumatay. Ngunit isa ring dakilang demonyo na puno ng pag-ibig. Ayon sa kwento, ang sinaunang mundo ay nahahati sa 5 dakilang rehiyon. Lahat ng tao doon ay gumagamit ng go para maging immortal. Sa loob ng milyon-milyong taon, 10 kataas-taasan ang lumitaw. Ngunit ang pag-uusapan natin ngayon, ay isang bagong kataas-taasan na bumangon laban sa kalangitan matapos mamatay ang 10 iyon. Dakilang demonyong Panginoon, masungit na ate, interesante ang taong ito. Ang iba ay bumibigkas ng salita ng mga banal. Pero siya, mas pinipili niyang bigkasin ang sa demonyo. Nagpapapansin lang, nagre-rebelde lang naman. Pagkatapos makinig ngayong araw, kailangan mong sumama sa akin pabalik sa sekta. Ay nako, ayoko pa. Hirap na hirap pa naman akong tumakas. Nagsisimula pa lang ang kwento. Ang landas ng kabutihan at kasamaan ay naglaban sa isang mapagpasyang labanan sa lambak ng sirang kaluluwa. Hindi mabilang na mga sinaunang immortal ng kabutihan ang pumalibot para patayin ang isang dambuhala ng kasamaan. Ang pangalan ng taong ito ay Mo Yuan. Ang buhok na parang itim na seda sa umaga ay nagiging nyebe sa gabi. Ang tama at mali, tagumpay at kabiguan, lahat ay naglalaho sa isang iglap. Kung may susunod na buhay, magiging demonyo pa rin ako. Nagpasabog si Mo Yuan. Namatay. Ang tao ang pinuno ng lahat ng nilalang. Ang Go ay ang asensya ng langit at lupa. Ang immortal Go na iyon, ay isang piraso ng mga batas ng dakilang mundo. Ikapito sa listahan ng mga kakaibang Go. Pinangalan ng Spring Autumn Cicada. Ang Go na ito ay kayang suwayin ang kalangitan. Kaya nitong pabalaykan ng agos ng panahon para sa isang tao. At mabuhay muli. Pabalaykan ng agos ng panahon. Ate. Isang bawal na bagay na kahit mga banal ay hindi kayang abutin. Isang insekto lang, ay may ganito kalakas na kapangyarihan. Ate, ganoon ba kagaling ang pagpapabalik ng panahon? Isang bawal na bagay na kahit mga banal ay hindi kayang abutin. Pero bakit parang wala akong nararamdaman? Masyadong mababa ang antas mo. Umaasa ka pa sa mga yaman para lang lumakas. Kapag narating mo na ang antas ko. Sa isang liblib na sulok ng timog na hangganan ng sinaunang mundo. Sa loob ng nayon ng bundok ng berdeng bato. Isang binatilyo ang nakatingin sa labas ng bintana. Ito na nga ang nagbalik na may dalang 500 taon ng mga alaala. Masamang nilalang, Mo Yuan. Sa lambak ng kawalan, umiihip ang malamig na hangin.
Sa huni ng kulaglig, ang binatay nagbabalik. Itinakdaman ng tadhana, sa huli mabibigurin. Manayra man ang demonyong Panginoon, hindi ako. Abay mahigit 10 taon na akong nakikinig ng mga kwento. Lahat tungkol sa mga bayaning muling nabuhay para itama ang mga pagkakamali. Pero isang masamang nilalang na muling nabuhay, ngayon lang ako nakarinig niyan. Pero pumatay siya ng milyon-milyong nilalang. Bakit naman siya tatawaging dakilang mapagmahal na demonyong Panginoon? Itong si Mo Yuan ay reinkarnasyon ng isang demonyo mula sa ibang mundo. Maagang namatay ang kanyang mga magulang. Dinala niya ang kanyang kapatid para tumira sa bahay ng kanilang tiyuhin. Sa nakaraang buhay niya, nangopya ng mga tula si Mo Yuan para magpanggap na isang henyo. Para makuha ang atensyon ng kanyang pamilya. Pero sinong mag-aakala, sa araw ng spirit testing, ang kanyang kapatid na si Mo Zing na walang pumapansin, ay isang grade A na henyo, habang si Mo Yuan naman, ay isang grade C na walang silbi. Mula sa araw na iyon, naging magkaaway ang magkapatid. Kawawa naman pala itong si Mo Yuan. Dehado na agad siya sa simula pa lang. Ang kuya ay kinilalang henyo sa loob ng mahigit 10 taon, ngunit sa isang iglap, naging walang silbi. Ang kapatid naman ay tahimik at nagtiis sa loob ng mahigit 10 taon. At sa isang iglap, para siyang dragon na pumailan lang sa langit. Ang tadhana ay talagang isang heavenly severed useless body. Noong nakaraang buhay, matapos magkaroon ng kapangyarihan ng kapatid niyang si Mo Zing, sinusulan siya ng iba. Hindi niya lang hindi tinulungan ang kanyang kuya. Bagpos, lalo pa niya itong idiniin. Halos ikamati na ni Mo Yuan at maglaho ang kanyang kaluluwa. Labis na nanlumo si Mo Yuan. Naglakbay siya sa Ancient Realm sa loob ng 500 taon. Ngayong muli siyang nabuhay at nagbalik. Sa muling pagkikita nila ng kanyang kapatid, wala kang makikitang saya, lungkot, galit, o sama ng loob sa kanyang mukha. Basta na lang niya pinaalis ang kanyang kapatid. Iyon ay iilang pagsubok lamang na kanyang nalagpasan. Ikaw at ako ay kapwa manlalakbay sa landas ng kawalang kamatayan. Ang landas na ito ay kayang tahakin kahit mag-isa. Bakit matatakot sa pangungutya at panlilibak? Paano ko hahayaang guluhin ng mundo ang aking puso? Ganoon na lamang siya kung tratuhin ng kanyang kapatid. Bakit hindi niya ito patayin? Oo nga, mas masaya kapag pinatay na siya. Utang na dugo, dugo rin ang kabayaran. Ang isang pinunong demonyo ay dapat lang patayin agad. Kayong lahat, ano nga ba ang tunay na demonyo? Masama at malupit, walang awang gumagamit ng kahit anong paraan. Likas na uhaw sa dugo. Iyan ang tunay na demonyo. Mali, kung gayon, si Liu Fengfeng, ang pinuno ng Hawan Sect, maituturing ba siyang tunay na demonyo? Mayroon din siyang ambisyon, at pumapatay lamang para sa sariling kapakanan. Ting, nalulong sa pagnanasa ng laman. Sa huli ay sinapit niya ang kanyang katapusan. Saan nanggaling ang paslit na ito? At nang ahas pang maging bastos sa harap ni Ginoong Su. Ang matanda ng mga tuyong buto. Ate, ang matandang demonyong iyan ay kilalang kilala bilang isang baliw na mamamatay tao. Papatayin niya kaya ang lahat ng tao rito? Sabi ng lahat, uhaw sa dugo ang mga demon at cultivator. Karamihan niyan ay propaganda lamang mula sa matuwid na landas. Sino ba talaga siya? Malalim na ang gabi. Hanggang dito na lamang tayo sa araw na ito. Kung nais ninyong malaman kung ano ang susunod na mangyayari, pakinggan ninyo bukas ng tanghali ang kasunod na kabanata. Ate, di ba't ikaw ang pinakaayaw sa mga taong walang matinong ginagawa sa buhay? Gusto ko pang manatili ng ilang araw sa lungsod ng Luoxia, para bantayan ang mga galaw ng landas ng demonyo. Ding, natukoy na matagumpay na naantig ng host ang damdamin ng mga nakikinig. Supreme Storyteller System, opisyal nang isinaaktibo. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng iyong unang pagtatanghal. Gantimpala, ang antas ng cultivation ay direktang itinaas sa kasukdulan ng Spirit Transformation Realm. Isang deluxe gift package para sa mga baguhan. Banal na antas, banal na antas. Narito po ba ang Ginoo?
Nakaabala po ba ako? May naiwan lang po kasi akong tassel ng espada. Kaya ako bumalik para hanapin. Kung gayon, pasensya na sa abala. Kapag may kumalat na kahit isang salita tungkol sa nangyari ngayon, masasakirin ko ang buong lungsod. Hi. Ginoong Susu, sobrang nakakatakot po iyon. Yung tingin niyo po kanina, akala ko katapusan ko na. Tagapamahalang Wang, tungkol sa nangyari ngayong gabi. Wala akong nakita. Paumanhin po sa paghihintay ninyong lahat. Ituloy natin ang kwento. Si Mo Yuan ay muling nabuhay at nagbalik. Alam na alam niya na kinabukasan nagaganapin ang seremonya ng pagbubukas ng diwa ng nayo ng Guyu. Ang pagbubukas ng diwa ay nangangailangan ng pag-asang Go para pasabugin ang dantian. Sa ganoong paraan lamang makakapag-imbak ng tunay na esensya. At pagdating naman sa pag-asang Go na ito, hindi may iwasang mabanggit ang kakaibang aklat na sumasaklaw sa buong kasaysayan ng sinaunang mundo. Ang alamat ni Renzu. Sa simula ng sinaunang panahon, isinilang sa pagitan ng langit at lupa ang pinakaunang tao. Tinawag siyang Renzu. Nabuhay siya sa pagkain ng hilaw at pag-inom ng dugo. Bawat hakbang niya ay puno ng paghihirap. May isang grupo ng mababangis na hayop na tinatawag na paghihirap. Lagi siyang sinusubukang lapain ng mga ito. Humingi ng tulong si Renzu sa mga Go. Hiniling ng lakas na Go na isakripisyo niya ang kanyang kabataan. Hiniling ng talinong Go na harapin niya ang katandaan. Nang tumanda na si Renzu, iniwan na siya ng lakas at talino. Napaligiran siya ng hindi mabilang na paghihirap. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang hindi kapansing-pansing Go ang lumitaw. Hiniling nito na ibigay niya ang kanyang tunay na puso. Ibinigay ni Renzu ang kanyang puso. Ang Go na iyon ay nagliwanag ng napakatingkad. Ang dating mahirap na sitwasyon ay biglang naglahog dahil sa takot. Ang Go na iyon ay tinatawag na pag-asa. Kahit gaano pa kasama ang sitwasyon na iyong kinalalagyan. Basta't may pag-asa ka sa iyong puso, magkakaroon ng himala. Ate, kahit maikli ang kwentong ito, naglalaman naman ito ng isang dakilang aral. Sa kasagsagan ng engranding seremonya, ang Hope Go ay naging isang sinag ng liwanag, at pumasok sa katawan ni Mo Yuan. Ngunit dahil sa limitado niyang kakayahan, nahirapan siyang humakbang. Nakalakad si Mo Yuan hanggang sa ika-27 hakbang. Ang kanyang dantian ay nabuksan. Grade C. Nagulantang ang lahat ng naroroon. Ang mga pangungutya ay dumating na parang alon. At sa sandaling iyon, ang kanyang nakababatang kapatid na si Mo Zing, sa harap ng lahat, ay nakalakad ng 43 hakbang. Grade A. Dahil mayroon ng pag-asa, hindi na mahalaga kung gaano kasakit ang proseso. Lahat ng karangalan sa mundong ito ay parang usok lamang na naglalaho. Tahakin mo ang sarili mong landas. Hayaan mong magsalita ang iba. Ginoong Su, ang ganitong klaseng kakayahan, kaya ba talagang baguhin ang tadhana? Hindi ako naniniwala. Magandang tanong. Hanggat hindi sumusuko ang puso, ang landas ay hindi maglalaho. Alam nyo ba, ang Ice Fairy ng Tiandao Sect, ang pinuno ng matuwid na landas. Ang sinasabi ni Ginoong Su, ay si Leng Ningshuang ba? Tama. Alam ng lahat na siya ay isang pambihirang henyo. Ngunit ang hindi nila alam, ay mayroon siyang nakaraan na hindi alam ng marami, kung saan siya ay naging isang demonyo. Sa katunayan, dati, sa mundong ito, mayroong isang demonyong nagngangalang babaeng Rakshasa. Nakamukhang kamukha ni Leng Ningshuang. Ang babaeng Rakshasa na iyon ay nagmula sa isang hamak na pinagmulan. Ngunit itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya. Itinapon sa yungib ng 10,000 demonyo. Doon, para lang mabuhay. Kinain niya ang hilaw na laman ng mga demonyong hayop. At ininom ang dugo ng mga masasamang cultivator. Gumapang siya sa mga tambak ng patay sa loob ng 10 taon.
Insan, para lang maaga ang isang sirang espada. Pinutol ang mga litid sa kanyang mga kamay at paa.